Good day, everyone. Our group are going to tackle about the Kartilya ng Katipunan or a code of conduct for a revolution. Before that, my name is Princess Socorro, and I will be your first presenter. So, before we dig in on what is Kartilya ng Katipunan, I would love to introduce to you what is Katipunan. So Katipunan in 18th century, where Philippines was colonized by the Spaniards, it is a secret revolutionary society that saw Philippines independence from Spain, while the Kartilya ng Katipunan is an ethical and moral guide of the members of the said organization. So it also serves as the organization of official code of conduct, defining its principles and also their values. So it was authored by Emilio Jacinto in 1896, and he also known as the brain of Katipunan, and he believed that the Katipunan's member needed a clear ethical foundation. That's why he authored the Kartilya ng Katipunan. So let's dive in more about who Emilio Jacinto is. So he was born on December 15, 1875, and his role in Katipunan is a chief advisor and also a fiscal. He was not only wrote the Kartilya but also other crucial documents of Katipunan, including the society's newspaper, also known as the Kalayaan. His works was become an instrument in spreading the revolutionary message and defining the movements and ideology of the Katipunan. Hi, I am Florence Nightingale Bidagot from BSA 4A, major in ANSAI. So my topic is Teaching 1. So, sinasabi ko dito sa Teaching 1 is kailangan po natin magkaroon ng purpose or goal sa buhay para po magkaroon tayo ng pathway kung saan po tayo papunta or magkaroon po ng meaningful yung buhay po natin para po hindi po tayo mapunta sa unwanted situation na hindi po natin gusto. So, yun po yung sinasabi sa teaching. So, sa teaching number 2 naman po is, nasasabi dito is, wag po tayo maging selfish or mag-act ng hindi maganda po. Yung katulad na lang po dito is yung hindi po bukal sa kalooban natin yung paggagawa or gumawa po tayo pero naghanap po tayo ng kapalit. Katulad na lang po yung pag gumawa tayo ng maganda, gusto natin masabihan ng maganda din pero hindi naman yun yung natin doon. So, sa teaching number 3 naman po is, ito yung tunay na definition ng kindness. Kahit hindi po natin sabihin or ay kusa na lang po ito nag-show ng serve natin sa iba nating kapwa-tao kahit wala po tayong hinihintay na kapalit. Basta po, napalabas po natin yung totoong gusto natin gawin sa kanila or pagtulong po. So, sa teaching number 4 naman po is, dito yung fourth rule highlights po is yung lahat po ng individual or mapababae man o lalaki or kung saan man po siya pinanganak or hindi man po natin kalahi ay equal lang po talaga tayong lahat. Kahit sa kung ano man status niya sa buhay, wala po tayong karapatan para i-judge po sila kahit sa mga backgrounds nila or sa pamilya po nila. Good day, ma'am. My name is Lee Justin Binancio. For BSA 4A. Teaching 5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipita sa sarili. Ang
may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Dapat mauna awaan ng isang ang mabuting tao or babae man o lalaki, kailangan natin pagpaparangal sa sarili para karangalan ng kaysa sa personal nating mga interes. And next, ito ay teaching number 6. Next. Sa tao may hiya, salita ay panunumpa. Ito ay sinasabi sa ating rule 6 ay dapat tayo'y maging isang tao sa sarili natin, yung mga salita. Ano mang sinabi ay dapat gawin. Dapat at natin gawin ang mga bagay na ating pinangako dahil hindi na natin mababawi ang ating sinabi. Kaya maglakad tayo habang ang sa usapan. At yun lang po, ma'am, ang aking mga So good day everyone. So first of all, I am Eliza Factor from Base A 4A Ansay Major. So in this slide, which is teaching 7, so everyone must understand the importance of time. We usually focus ourselves on worrying about different material things. This code of conduct tells us to treasure time because we can never take it back. So cite na lang tayo an example. Like for example is, if you get a job, like you really like it, as in dream job. So grab the opportunity because the opportunity is not a twice. So once nagkaroon ka ng opportunity, isang beses lang to. Magkakaroon ka man ng opportunity ulit, siguro magtatagal ka pa ng maraming process. So and also in teaching 8, so we don't have the same strengths, but we can help one another. We must choose the fight for what the rights. So like for example ulit is yung mga katipunero. So, di ba yung mga katipunero is pinaglaban talaga nila yung rights ng mga Pilipino sa Kastila. So, ganun sila, kahit na medyo alanganin yung talagang magiging kalagayan nila, is pinaglaban talaga nila, talagang inimbody nila kung ano yung rights ng mga Pilipino. So, ganun naman dapat ganun naman talaga, yung ipaglaban yung karapatan, ipaglaban yung kung ano yung tama. So, that's all. Thank you. So, good afternoon. My name is Mona May Lantas. Okay. Teaching number 1. Ang taong matalino ay ang may pag-iingat sa bawat sasabihin at matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. So, sa teaching number 9 naman po, this highlights the importance of trust and confidentiality. So, meaning, kailangan mo pong maging trustworthy. Dito pumapasok yung kasabihan na kailangan mong ikip kung ano yung dapat mong ikip at kailangan mo rin na hindi sabihin yung mga bagay na dapat na kinikip lang talaga. And then the teaching number 10. So sa teaching number 10 is sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Dito naman sa teaching number 10, kailangan maging role model yung kalalakihan, hindi lamang ng isang tao, kundi ng karamihan. Kailangan maging maingat ito sa kung ano man yung gagawin nila, kung ano man yung sasabihin nila, kasi kung ano yung nakikita ng ibang tao sa kanila, kailangan na yun yung magaya nila. Katulad na lang ng lalaki o ng haligi ng tahanan. Kailangan na maging maayos, maging maganda ang pamamalakad ng haligi ng tahanan kasi siya yung
siya yung dapat na ehemplo para sa pamilya niya. Kailangan na siya yung maging magandang gabay para sa mga nasasakupan niya. Good day everyone, I am James Ray Bacnan and now we will tackle all about Teaching 11. So this is the slide. Ang babae ay huwag mong tingnan isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kaniyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nagniwi sa iyong kasanggulan. So, ang text na ito ay para sa ay nagsasabi na igalang natin ang mga kababaihan kagaya ng paggalang natin sa ating ina, sapagkat ang ating ina ay isang babae rin na nangangailangan ng pag-alaga mula sa kalalakihan. Kaya mas mabuting may respeto tayo sa ating mga babae, sa ating mga kapwa babae. Ayun lang po ang Teaching 11. So ang kasunod po ay Teaching number. So ang nakapaloob po rito ay ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. So, ang sinasabi po dito ay kung may mga bagay ka po na ayaw mangyari sa iyong pamilya, ay huwag mo pong gagawin sa iba. Kasi nga po, kung ano po yung ginawa mong masama, ay babalik din po ito sa iyo. Kaya po, bilang tao, ugaliin po natin magbigay ng respeto sa bawat isa sa atin sapagkat tayo ay pare-parehong tao lamang na gawa ng Diyos. So, in this slide, which is Teaching 13, so, ang sinasabi dito, yung kahalagan ng isang tao ay hindi nakabase sa kung anong natapos mo sa buhay at kung gaano ka kayaman. So, kung mayaman ka nga, kung wala ka namang respeto at mapang-api ka namang tao. So, ang tunay na kahalagan ng isang tao ay may magandang asal, yung mga tao na marunong makipagkapwa, yung mga tao na may pagmamahal sa bayan. And also, Teaching 14, so, ito naman is example din dito yung mga katipunero, yung sama-sama talaga silang nakipaglaban, talagang pinaglaban talaga nila yung rights ng mga Pilipino. My name is Princess Doreen Hernilia from BSA 4A Animal Science major. Significance and legacy of Kartilya ng Katipunan. Kartilya ng Katipunan isn't just a rules na sinet ng mga katipunero para sa kanilang mga members, but it isn't just a guidelines of duties and responsibilities. It is also a framework na kung saan pinaglaban ng mga katipunero ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pagkakasakop natin sa mga Espanyol. Dito ino-honor yung ginawang sakripisyo ng mga katipunero noong mga panahon na iyon para makamit natin ang ating independence. So, the Kartilya ng Katipunan teaches us what true patriotism means. It is about fighting for our country and for our rights and independence, but of course, in a more just way. So, there is a question here. How do the principles of the Kartilya, written over a century ago, resonate with the challenges and ideals we face as a nation today? So like I've said earlier, Kartilya isn't just about a guidelines or a rules na sinet ng mga katipunero para sa kanilang mga newly recruited members, but it is also talks about a lot of teachings kung saan matututo tayo kung paano talaga ipaglaban yung ating kalayaan, ang ating